Uumpisa ang eksena nang dumating ang mga bagong grupo ng mga gang, at makikitang pagkaharap nila kala Ha-jin at Jeongmin. Pinasalamatan ng lalaking nasa gitna, at kinilala bilang leader ng coin room gang na si Boss Yanko sina Ha-jin at Jeongmin sa pagbawas ng kanilang trabaho, ngunit may kapalit na ironya sa tono. Sa kanan naman, nandoon ang leader ng whale gang na si Boss Short, at ang sa kaliwa ay 3mm gang na si Boss Trim, subalit biglang sumigaw si Jae Taekyung, ang leader ng gang na tinalo ni Ha-jin na pumupuna sa kanila sa pakikialam ng mga ito. Si Boss Short ay nagpapakita ng pagkadismaya sa pagtugon mula kay Jae Taekyung, samantalang si Boss Yanko ay nagpapahayag ng galit at determinasyon sa kanilang desisyon na sumali sa pag-aalsa laban sa kanya. Sinasabi ni Boss Short na matagal na nilang hinahanap ang pagkakataon na makuha ang kapangyarihan pagkatapos ng insidente kay Chang Su Josi, at ngayon ay narito na ang pagkakataon na sakupin ang grupo nito. Pinapahayag naman ni Boss Trim na dapat nilang kunin ang pagkakataon na sakupin ang teritoryo ngayong may oportunidad na dumating. Ang tatlong leader ay agad na nagutos na atakihin agad ang mga ito, at habang sumusugod, bigla naman sumigaw si Jae Taekyung, at tinuro si Ha-jin na ipinapahayag na hindi na siya ang boss ng laundromat at si Ha-jin na ang bagong boss. Ngunit hindi agad ito pinaniwalaan ng isa sa mga umataking membro ng gang, na tinawag pa silang sinungaling. Subalit, bigla na lamang sumugod si Ha-jin at sinipa ang isa sa mga umatake, na nagdulot ng gulat sa lahat. Tinanong agad siya ng mga ito kung sino siya, at isang simpleng matapang na sagot ang ibinigay ni Ha-jin bilang siya ay representative ng laundromat. Samantala, habang si Ha-jin ay patuloy sa laban, nagtanong naman si Kim Do-jin sa kanyang boss kung dapat bang magtago at balikan na lamang sila mamaya para tapusin ang laban. Ngunit ito ay agad na tinanggihan ni Tae-ho, na sinasabing maganda ang sitwasyon para sa kanila, at ito ay inaasahan din na mangyayari sa bandang huli. At sa sandaling ito, agad na umatake si Tae-jo sa umaatake sa kanya mula sa likuran, at ibinagsak ito sa lupa ng malakas. Samantala, habang nagpapatuloy ang labanan, nag-iisip naman si Jeongmin sa gulong na pasok niya. Samantala lipat ang eksena kay Seongji-wan na nakipagkita kay Ra Hongju. Agad na nagpapakita si Ra Hongju ng kanyang masayahing disposisyon habang binabati si Seongji-wan. At sa kabila ng pang-aalok ni Ra Hongju ng prito na manok na dapat kakainin nila, si Seongji-wan ay nagpahayag ng hindi interesado at biglang napansin ang pangyayaring nagaganap sa harap nila. Isang babae at ito ay si Saebyok na tumatakbo at sinusundan ng isang lalaki, at sa pagtingin ni Seongji-wan sa lalaking humahabol, ay agad itong nabigla at nagulat. Habang tinitingnan naman ni Ra Hongju si Seongji-wan sa reaksyon nito, nagtatanong kung okay lang ba ito. Samantalang si Seongji-wan ay nagtataka, at habang tumitingin sa lalaki ay nabanggit na buhay pa pala ito. Samantala, lipat ang eksena kay Ha-jin sa isang mainit na labanan. Hinadlangan niya ang paparating na atak gamit ang kanyang bat, sinipa ang binti na nagpabagsak dito sa sakit, at agad din umiwas sa isa pang atak mula sa ibang anggulo, at bumawi agad ng malakas na hampas sa mukha nito at agad din hinampas muli ang isa na nakaluhod kanina sa lupa. Subalit biglang may lumipad na bola ng baseball na tumama ng mabilis sa kalabang nakabagsak na. At ang hindi inaasahang atake na ito ay gawa pala ni Jae Taekyung, na gumamit ng isang pitching machine na pinapagana ng isang barya. Nakangiti kay Ha-jin, ipinagmalaki ni Jae ang kanyang maparaang taktika. Subalit sa isang hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari, biglang lumitaw ang mga kalaban mula sa likuran ni Jae Taekyung, na agad namang sinugod ni Ha-jin para iligtas si Jae. Sa kabilang bahagi ng labanan naman, abala si Jeongmin sa kanyang sariling pakikipaglaban. Habang pinagmamasdan ang matinding kasanayan sa pakikipaglaban ni Ha-jin, at tinatawag itong bastardo. Agad na mahusay umiwas si Jeongmin sa atake ng kaaway sa harapan niya, sinundan ng malakas na sipa sa mukha, tapos sa binti, at isang malakas na sipa ulit na nagpabagsak sa kaaway sa mga kasama nito. Subalit, lalong umigting ang eksena nang biglang nagulat si Jeongmin nang makita niyang maraming kaaway ang nahuhulog mula sa itaas na palapag. At ang nakakagulat na pangyayaring ito ay dahil kay Tae-jo na ginagamit si Kim Do-jin bilang latigo laban sa mga kaaway, at masayang sumisigaw ng nice shot boss. At habang pinapanood ni Jeongmin ang mga kakaibang taktika ni Tae-jo at Kim Do-jin, hindi lamang siya kundi pati na rin ang tatlong boss ng kanilang kaaway ay nagulat. Si Boss Trim, na nagulat sa mga pangyayari,
ay nagtataka sa nakikita niyang pagdomina ng grupo nila Hajin sa kanilang mga tauhan, nagtataka at nagtatanong kung saan nanggaling ang mga ito. Samantala, si Boss Yanko, na nagmamasid sa labanan, ay nagsabi ng may pag-aalinlangan, tao lang sila, mauubos din ang lakas nila. Na walang makakatalo sa dami. At sa gitna ng matinding labanan, sumigaw si Jae Taekyung kay Hajin, na tila walang katapusan ang kanilang kalaban. Subalit sa kabila ng napakalaking hamon, patuloy pa rin si Hajin sa paglaban ng buong tapang, ngunit makikita na ang mga palatandaan ng pagod dahil may pawis na sa kanyang mukha. Samantala, sa galit, matinding inakusahan ni Jeongmin si Hajin na siya ang pinakamasama, na agad naman sinagot ni Hajin ng kalmado na handa siyang tumanggap dito ng isang suntok mamaya, na ikinagulat ni Jeongmin. Sa kabila ng tensyon, patuloy na kinagalitan ni Jeongmin si Hajin, tinawag siyang baliw at binabanggit sa kanya ang tungkol sa paggamit sa kanya bilang pain sa isang mapanganib na sitwasyon. Hinihingi niya kung may plano pa ba si Hajin para sa kasalukuyang krisis na kinakaharap nila. Subalit si Hajin, na nanatiling kalmado, ay ipinahayag na dumating na ang kanyang plano at makikita ang pagdating ng isang bagong grupo na nakikipaglaban din sa kabilang panig. Nakangiti, sinabi ni Hajin na kahit medyo lang nahuli ang kanyang tulong sa eksena. Umpisa ang eksena, nagmagulat si Jeongmin sa pagkakakita kay Ra Hongmi bilang backup na binabanggit ni Hajin. Pagkatapos, mahinahong tinanong ni Ra Hongmi kung tapos na ba ang lahat. Subalit, biglang lumapit ang ilang miyembro ng ibang gang na may pagkasuga pa, nagtatanong kung sino sila, ngunit mabilis silang pinabagsak ng mga gwardiya ni Ra Hongmi. Ang ipinakitang lakas na ito ay ikinagulat ng lahat at nagtulak sa kanila na umatake, ngunit madali lang silang muli na napigilan ng mga bodyguard ni Ra Hongmi. Ang mga lider ng mga gang, kasama na si Boss Shark, ay kitang-kita ang pagkabigla at takot nang makilala nila kung sino si Ra Hongmi, na utal sa pagbanggit ng kanyang pangalan sa takot. Agad na tinanong ni Boss Trim si Boss Shark kung kilala niya si Ra Hongmi, kung saan ibinunyag ni Shark na si Ra Hongmi ay ang ikatlong anak na babae ng makapangyarihang Yongjun Group. Si Jeongmin, na naguguluhan, ay nagtataka kung bakit siya isinangkot ni Hajin. Ipinaliwanag ni Ra Hongmi na alam ni Hajin na darating siya upang iligtas si Jeongmin kung may mangyaring masama sa kanya, para maiwasan ang isang magulong sitwasyon. Nilinaw niya na si Jeongmin ay ginamit lang bilang pain, na lubos na nadala sa plano ng hindi niya namamalayan. At ang pagbubunyag na ito ay ikinagulat ni Jeongmin. At habang pinagmamasdan ang nagaganap, tinanong ni Jeongmin si Ra Hongmi kung kasama ba sa plano ni Hajin, kahit ang kanyang mga kalaban, na parang nadaya siya. Kinumpirma ni Ra Hongmi na maaaring totoo ito, subalit may mga nadagdag din na elemento sa plano na hindi inaasahan. At tinutukoy ni Ra Hongmi sina Taejo at Kim Dojin. Direktang hinarap ni Ra Hongmi si Hajin, tinatanong kung anong panlilinlang ang ginawa niya. Ngumiti si Hajin at inilahad ang kanyang motibo. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ang pahintulot ni Ra Hongmi para makapagsagawa ng kanyang mga negosyo, tulad ng ginawa ni Seongdu noon sa tunay na may-ari ng Gusan. 5 taon na ang nakalilipas, makikita natin ang eksena kung saan si Park Chang-soo ay nakikipaglaban, habang pinapanood siya mula sa hindi kalayuan ni Ra Hong-tak, ang panganay na anak ng Yongjun Group, kasama ang isang babae. Ipinahayag ni Ra Hong-tak ang kanyang pagkainis, dahil may mga taong pinapadala sa eskwelahan na itinayo para sa kapakanan ng kumpanya, nagtataka siya sa dahilan ng ganitong hakbang. Iminungkahi ng babae na baka ang layunin ay upang makagawa ng koneksyon sa makapangyarihang Yongjun Group, na nagpapahiwatig na ang mga taong sangkot ay maaaring gumagamit ng institusyong pang-edukasyon para sa estratehikong relasyong pangnegosyo. Iminungkahi naman ng babae na dahil lahat ay nagpapadala ng kanilang mga kinatawan sa eskwelahan, maaaring makaramdam ng pagkakahiwalay ang mga hindi nakikilahok. Si Ra Hong-tak, na puno ng pagkainis, ay nagmura dahil sa sitwasyon. Kinikilala na kahit ito ay isang paaralan para sa mataas na uri, ang ingay ng media tungkol sa ganitong mga hakbang ay kalaunan ay titila rin. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na baka hindi sinasadyang maging kasabwat ang mga estudyante sa mga laro ng kapangyarihan. Tinatanong niya ang babae, inihahayag na ang lahat ng tensyon at estratehiya ay maaaring nag-ugat sa mga pangamba na baka masangkot si Seongmin, na nagpapahiwatig ng mas malalim na antas ng intriga at potensyal na salungatan sa loob ng dinamika ng grupo na umiiral. Tinalakay ni Ra Hong-tak ang kanyang mga alalahanin tungkol sa ugali ng mga taong nakakakuha ng kapangyarihan,
inilalarawan niya sila bilang mga barbarong may itim na buhok na iniisip na sila ay makapangyarihan sa kaunting otoridad lamang. Tinatawag sila sa mapanlibak na paraan bilang mga baboy na itinuturing ang pisikal na lakas bilang panghuli nilang kapangyarihan. Inamin niya na, sa kabila ng mga alalahaning ito, ang sitwasyon ay hindi sinasadyang nagbunga ng isang grupo ng mga kabataan na marunong lumaban, na inorganisa bilang mga bodyguard para sa mga batang mayayaman. Binanggit niya na mas mabuti ang kaayusang ito kumpara sa iba pang mga opsyon na kanilang pinag-isipan. Ang babae, na nauunawaan ang komplikadong sitwasyon, ay simpleng nagkomento na bahagi lang ito ng negosyo, kinikilala ang praktikal na diskarte na kanilang tinahak. Pagkatapos, napansin ni Rahong Tak na tapos na ang labang kanilang pinapanood. At agad nilapitan ni Rahong Tak at ang babae si Mr. Park matapos ang laban. Binati ni Rahong Tak si Mr. Park, sinasabing siya na ngayon ang mga ngasiwa sa Hair Protector Program kasama ang District Overseer, isang mahalagang posisyon. Si Mr. Park, na nagpapasalamat at bahagyang kinakabahan, agad na yumuko bilang pagtanggap sa responsibilidad, humihingi ng basbas kay Rahong Tak at ipinahayag ang kanyang karangalan sa pagtanggap sa trabaho. Tumawa si Rahong Tak sa formalidad, pinaalalahanan si Mr. Park na nakamit niya ang posisyong ito sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at laban. Sa isang simbolikong kilos, biglang inabot ni Rahong Tak kay Mr. Park ang tirang mansanas nito. Sinabi niya kay Mr. Park na nasa kanya na ang paraan ng pagpapatakbo ng negosyo at sila ay magiging mga tagamasid lamang. Ikinagulat ni Mr. Park ang hindi inaasahang aksyon na ito, habang pinagmamasdan niya ang natirang bahagi ng mansanas na kinain ni Rahong Tak. Habang naghahanda si Rahong Tak na umalis, sinabi niya ng walang bahala na simula bukas, magsasagawa ang pulisya ng espesyal na paglilinis sa lugar at sa loob ng 374 na araw, lilinisin ang kapitbahayan. Pinayuhan niya si Mr. Park na magbakasyon muna, banggit din dahil sa panahong ito ay tag-init. At labis naman na nagpapasalamat at na-overwhelm, muling nagpugay si Mr. Park, nagpapasalamat kay Rahong Tak sa oportunidad at tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat kay Seong Ji-won na kumakain sa fried chicken, habang pinag-uusapan ang mga kamakailang pag-unlad sa Hair Protection Program na pumalit sa gusan. Ipinaliwanag niya na ang serbisyo ay nagbigay ng 4 na subkontrata na nagresulta sa pagkakabuo ng 4 na magkakaibang gang. Tumugon si Rahong Ju sa balitang ito nang may halo ng aliw at interes. Binanggit ang kapanapanabik na kalikasan ng paglalaban para sa teritoryo sa pamamagitan ng suntukan, isang estratehiya na ipinatupad ng kanilang kapatid. Nagulat sa kanyang reaksyon, tinanong ni Seong Ji-won kung hindi ba niya alam ang mga pangyayaring ito. Tapat na sumagot si Rahong Ju, ipinapahiwatig na pakiramdam niya siya ay parang hindi pinapansin, na maaaring magpaliwanag sa kanyang kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga komplikadong plano ng pamilya. Samantala tinatanong ni Rahong Ju kung bakit hindi kinakain ni Seong Ji-won ang mga hita ng manok, na agad naman sinagot ni Seong Ji-won na mas gusto niya ang dibdib kesa dito, subalit bigla siyang naging self-conscious tungkol sa kanyang sariling katawan at tinakpan ito. Walang pakialam na sinagot naman ni Seong Ji-won na hindi niya tinutukoy ang katawan niya. Pagkatapos, nagbago ang usapan sa mas seryosong tono habang pinag-uusapan ni Seong Ji-won ang tungkol sa politika ng mga gang. Binanggit niya na nagsisimula ng maghangad ng kalayaan ang ilang gang na nagpapakomplikado sa sitwasyon ng krimen. Partikular niyang tinalakay ang estratehikong hakbang ni Ha-jin sa pagkuha ng mga bagay kay Park Chang-soo, at ang hakbang na ito ay naglalayong mag-provoke ng malaking konfrontasyon sa Yongjon Group, tulad ng ginawa ni Park Chang-soo noon. Samantala lipat ang eksena, habang pinagninilayan ni Rahong Mi ang manipulatibong kakayahan ni Ha-jin, na napansin niya na lahat kontrolado niya, na parang mga tanga na sumasayaw sa kanyang mga palad. Subalit, sa kabila nito, napansin ni Rahong Mi na sina Tae-jo at Kim Do-jin ay mukhang naiiba sa mga naimpluwensyahan ni Ha-jin. Pagkatapos, lumipat ng pokus kay Tae-jo, na nagsasalita ng mahina at agad ilalakas ni Kim Do-jin, na binanggit na ang Yongjon Group, na nagpapahiwatig na tila interesante, at nasisiyahan siyang makisalamuha sa kanila, at inihayag niya ang isang mahalagang impormasyon na mayroon palang mga taong sumusuporta kay Park Chang-soo, isang taong hindi kilala ng Namsan Gang. Lumapit si Tae-jo kay Rahong Mi, na nagtulak sa mga bodyguard niya na pigilan siya at tanungin ang kanyang layunin. Diretso ang sagot ni Tae-jo, nais niyang linawin ang issue sa pagmamay-ari ng teritoryo ni Park Chang-soo at iginiit na ito ay dapat na ipasa sa kanya.
Habang nagaganap ang konfrontasyon, ang ibang mga gangster sa likod ni Taejo ay nagpahayag ng kanilang opinyon. Nagmumura at tinuturo si Hajin bilang bagong nagmamayari ng laundromat, hinahamon si Taejo na umalis na lang. Subalit, nagkaroon ng konfrontasyon ng hawakan ng isang gangster si Taejo sa balikat at sigawan siya. Bilang tugon, mabilis na pinatumba ni Taejo ang gangster sa lupa, at malakas niyang inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang kahalili ni Park Chang-soo sa loob ng Namsan Gang. At habang pinagmamasdan ang sagupaan, pinagnilayan ni Ra Hongmi ang mga hamong kinaharap ni Jeongmin kay Taejo kung bakit nahirapan ito, at napagtanto niyang parehas ng label ni Taejo ang kakayahan ni Park Chang-soo. Agad na kinausap ni Ra Hongmi si Taejo, kinikilala ang kanyang papel bilang kahalili, ngunit ipinahayag ang kawalan ng tiwala dahil sa mga nakaraang pagkakamali ni Park Chang-soo. Ipinahihiwatig niya na ang anumang kaugnayan kay Park Chang-soo ay nakakasira sa kredibilidad ni Taejo sa kanyang paningin. Matapang at hindi nagpapatinag, mabilis na tumayo si Taejo at, sa pagkilala na hindi magbabago ang pananaw ni Ra Hongmi sa pamamagitan ng salita, nagdeklara siyang patutunayan niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng lakas, at biglaang tumakbo si Taejo papunta kay Ra Hongmi para umatake. Subalit, agad na umaksyon ang mga bodyguard ni Ra Hongmi, pinoprotektahan siya mula sa panganib. Subalit sa kabila ng kanilang pagsisikap, nagawa ni Taejo na talunin ang tatlo sa mga bodyguard ni Ra Hongmi isa-isa ng may kahusayan, at handa na rin sana siyang umatake ulit sa natitirang guard. Subalit, nang handa na si Taejo para sa susunod niyang hakbang, biglang sumingit si Kim Do-jin na may dalang mahalagang balita. Sinabi niya na pinapabalik na sila ng kanilang headquarters agad-agad dahil nalaman nila na naroon ang Yongjun Group sa lugar. Ang balitang ito ay nagpahinto kay Taejo sa kanyang gagawin. Matapos ang isang matensyong sandali ng pagtitig sa natitirang bodyguard, bigla ang umalis din agad si Taejo sa eksena, at habang palayo si Taejo, nakatayo ang mga bodyguard na kanyang tinalo at, bagamat naguguluhan pa sa nangyari, sumigaw sila sa kanya. Pinipigilan siyang umalis, subalit, sinamantala naman ng natitirang bodyguard ni Ra Hongmi ang pagkakataon na sagutin ang iba pang mga guard na sinusubukang makabangon, at muli niya silang pinabagsak sa lupa. Inihayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kanilang kawalan ng dangal at hiya, at habang umaalis si Taejo, pinanood siya ng bodyguard at nagkomento na si Taejo ay isang interesanteng tao na nagpapahiwatig ng halo ng respeto at kuryosidad tungkol sa kanyang mga kakayahan at intensyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena kina Ra Hongju at Seong Ji-wan. Nagpahayag ng pag-aalala si Ra Hongju, nagtataka kung talagang ligtas bang ituloy ang kanilang mga plano. Naguluhan, tinanong ni Seong Ji-wan kung ano ang ibig niyang sabihin. Nilinaw ni Ra Hongju ang kanyang mga pangamba na binabanggit na maraming tao ang nakatingin at malamang na malaman ng publiko na kasangkot ang grupo ni Seong Ji-wan sa mga gang. Subalit, mukhang kumpiyansa at medyo hindi nababahala si Seong Ji-wan, aninag sa kanyang pagsasabi na kaya ng kanilang kumpanya na harapin ang anumang pagsusuri ng publiko o legal na problema na maaaring lumitaw mula sa kanilang pakikitungo sa mga gang dahil malaki ang kanilang binabayad para sa ganitong proteksyon. Subalit, iba ang pinangangambahan ni Ra Hongju na hindi tungkol sa agarang legal na kahihinatnan. Hindi siya gaanong nag-aalala sa persepsyon ng publiko dahil sa palagay niya ay makokontrol ang mga isyong ito. Ang pangunahin niyang pag-aalala ay tungkol kay Hajin. Kinikilala naman ni Seong Ji-wan ang kanyang pag-aalala at nagpapahiwatig tungkol sa isa pang tauhan na labis ang katapatan at debosyon, handang gawin ang anuman para sa Yongjun Group. At makikita natin dito ang natitirang bodyguard ni Ra Hongmi kaharap sila Hajin at ang tatlong boss ng gang. Si Jeongmin, na bumubulong kay Ra Hongmi, ay nagtatanong kung hindi pa rin ba matatawag na malala ang mga pangyayari. Subalit, tila tanggap na ni Ra Hongmi ang sitwasyon. Sinasabing si Hajin, na naniniwalang kontrolado niya ang lahat, ay gustong makisali, at kailangan niyang ipakita na may mas malalaking tao pa sa laro niyang ito. At habang umuusad ang eksena, si Hajin ay biglang nagmungkahi ng isang estratehiya sa tatlong boss ng gang. Kinikilala niya ang mahirap na tsansa nila kung susubukan nilang lumaban nang wala ang tulong niya. At binabanggit ang pambihirang lakas ng hindi tinukoy na lalaki na kanilang kinakaharap. Iminungkahi ni Hajin na siya ang mangunguna sa pag-atake, aagawin ang pansin ng lalaki, habang ang iba ay dapat umatak mula sa likuran. Anya, ang planong ito ay magpapahintulot sa kanila na talunin ang lalaki bago magpasya sa susunod nilang hakbang. Kumpiyansa niyang sinabi na kaya niyang pigilan ang lalaki kahit sa maikling sandali lamang, at sa buong diskusyong ito,
ang bodyguard, ay nanatiling tahimik lamang, pinagmamasdan ang grupo habang tahimik silang nagpaplano, samantala, tahimik naman na pinag-iisipan ng isa sa mga boss ang estratehiya na iminungkahi ni Hajin, nakangiti sa ideya. Nakikita niya ang malinaw na bentaha sa bilang, na may 3 boss laban sa isang bodyguard, at pinapangarap niyang hatiin ng pantay ang teritoryo sa kanilang sarili kapag naalis na nila ang bodyguard. Ang pag-iisip na ito ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon na huwag palampasin ang pagkakataong ito, at habang umuusad ang aksyon, mabilis na umatake si Hajin sa bodyguard, ngunit madali itong naiwasan ng bodyguard. Tinutuya si Hajin sa pagiging sobrang kumpiyansa, at tinatanong kung iyon lang ba ang saklaw ng kanyang plano. Bilang tugon, nagbigay ang bodyguard ng mabilis na sipa na direktang tumama kay Hajin. Subalit, makikitang nagawa nitong harangin ang sipa, ngumiti, hinawakan ang paa ng bodyguard, at agad na ibinalibag ito na nagpapaurong sa bodyguard. At sa kabila ng pagkabigla, humanga ang bodyguard. Kinikilala ang kasanayan ni Hajin, subalit, nakangiti at may kumpiyansa. Nagawa ni Hajin na hawakan ang bodyguard, ipinagmamalaki ang kanyang karisma. At habang nagpapambuno sila, bawat isa ay sinusubukang makontrol ang isa't isa. Pinaalalahanan ni Hajin ang bodyguard na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Muling ngumiti si Hajin, na nagpapahiwatig sa presensya ng kanyang mga kasamahan. Ang bodyguard, na hawak ni Hajin ang kanyang damit, ay nagulat at nagtataka. Tinatanong kung plano ba talaga ni Hajin na atakihin siya mula sa likuran, subalit. Binanggit ni Hajin na hindi na masaya ito ngayon dahil naalam na ng bodyguard ang kanyang mga taktika. Bigla, sumigaw si Hajin ng utos, na nagpapalitaw sa 3 boss na lumabas mula sa likuran ng bodyguard, handang umatake. Ngunit, sa isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari, binitawan ni Hajin ang kanyang hawak dito, na nagpapahintulot sa bodyguard na mahusay na mapabagsak ang mga boss isa-isa. Subalit nang nakalamang na ang bodyguard, muling lumitaw si Hajin, ngayon ay hinahawakan siya mula sa likod. May kumpiyansang sinabi ni Hajin na ang mga kalabang tulad nila ay simpleng pain lamang na madaling matatalo. At ang hindi inaasahang galaw na ito ay ikinagulat hindi lamang ng bodyguard kundi pati na rin ng mga nanonood na sina Hongmi at Jeongmin. At habang nagpupumiglas at ngayon ay nasa lupa kasama si Hajin, ipinahayag ng bodyguard ang kanyang pagkadismaya nang hindi niya makawala mula sa hawak ni Hajin. Samantalang ngumiti naman si Hajin, sinasabing nagpabaya ang bodyguard, na nagpahintulot kay Hajin na matagumpay na maisagawa ang kanyang teknik, na tinatawag niyang cloth grab. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.